Ayan. So, saan tayo pupunta ngayon? Sa beach. Okay. So, kaninong sasakyan gagamitin natin? Mine. Yes, sa kanya pong sasakyan guys. Dahil gusto namin itry siya na babiyahe sa malayuan. So, 2 hours ang biyahe. Pero pag siya, magiging 3 hours. So, 4 hours. Ayan, so, gusto lang namin guys na habang wala kasi siyang work, so 1 week pa ang bakasyon namin. So habang wala pa siyang work, so sinulit po ni Kindness no, na magbanding kami at siya ang magda-drive. Ayan. So ang oras po ngayon is, anong oras na ba? 4 p.m? 4:38. Okay. So ito po yung biyahe namin guys. Okay lang naman kasi hanggang gabi kami doon. Walang problema. And then tignan din natin kung nagdala din kami ng kagamitan sa fishing kasi 'di ba pwede tayong mag-fishing or mag-banding saglit and then mag-practice din siya ng parking doon. Here we go, mas stress. Okay, so kaya ano pa gagawin natin? Let's go! Alright, kompleto na guys, sa likod si Kindness no? Okay, so dito ako guys. Ayan yung ano ko guys, so yung pananim ko, hindi ko pa talaga itanim. Ayan, kaya let's go. Alright guys, ayan po. So nagdala pa rin kami ng guys, so kasi baka malamig po. And then sa likod, bidala kami mga pang fishing. Ayan, so to guys, walang plano na mag-fishing talaga. Pero kung sakali man, di ba po, pwede natin na mag-fishing tayo kasi papunta tayo doon. So kung depende lang po guys sa namin ngayon. So ang pakay talaga namin ngayon is road trip lang po. Ayan, anak ko ang magda-drive. Ayan po. So, ito lang po yung namin. Kaya, let's go! Dali na po kang tanaw. Kaya, masing natin ang kusog. Alright, let's go guys! Huwag gamay. Tama na. 4 hours kita may maabot ron. Tama na. Yan guys, sarap lang sa feeling na nasa likod si Kindness, no? So, pag antokin ako, matutulog lang si Kindness. Dalawa ng driver ko eh. Okay. Alright guys, tuloy-tuloy na po ang biyahe namin, no? Ayan. So, ito na po yung mga kalagayan ni Kindness. Siyempre kasama ko si Kiyo. Terno, no? Pink talaga. Ayan. Tapos yung ating driver. Alright. So, ngayon, yan si Kindness is passenger. Pasahero lang po si Kindness, no? Feeling relax po palagi ngayon si Kindness dahil may dalawa na akong driver. Tapos nagutom pa. Ala, makain na naman. Okay. So, tignan natin mamaya guys sa dagat. Kahit gabi na kung may mga tao bang nakatambay. Kasi yung iba, kahit ang lamig pa, pero pwede namang pwede namang tumambay sa tabing dagat, mag-barbecue. Ayan. Alright guys, so ayan, muna kami noon, nagpagasolina kami. Ayan, so mula nung kinuha namin to guys, yung sasakyan, so naka full tank po ito. Ang tipid po kasi hanggang ngayon, hindi pa po sa kalahati. Pero since kasi babiyahe kami habang maaga pa po, dumaan na kami sa gasoline station para i-full tank na naman po namin. Yan. So, pwede pa naman yung gasolina niya dahil sobra pa po sa kalahati ang natira. Pero, dinagdagan na po namin ngayon guys para sigurado talaga, no, na hindi tayo magkakaproblema sa pagbiyahe natin pa uwi. Kasi gabi na, pag uwi natin, o madaling araw, at least dire-diretso na po. Yan. So, kami dito guys, it's better, gusto namin na full tank po talaga, no. Kapag naggasolina po kami, full tank po talaga yun. Kasi, yun po ang naobserbaran namin, mas matipid po kasi matagal pa siyang magbaba. Pero kung sakali hindi po mo siya i-full tank, parang ang bilis niyang bumaba po pag niya ng gasolina. Ayan. Alright. So, ganito po guys, kapag naggasolina po kami, pinapahiram sa amin ng isang towel po para panlinis po. Ayan. So, katulad po yan, sa labas, may naglinis po guys. Ayan po. So, ito po ay hindi self-service. Kapag nagasolina po tayo sa Japan ng self-service po, ibig sabihin nun, tayo lang po ang magagasolina. Pero ngayon is, hindi po self-service ang inano namin. Kaya, nakikita nyo po, hindi na kami bumaba. Tapos may nagpahit-pahit pa sa labas ng aming salamin po mismo ng aming sasakyan. So,
So, ganyan po guys ang serbisyo po. Ayan, ganyan po ang serbisyo ng mga Hapon, no? Okay? So, talagang libre po yan. Wala po yung mga tip-tip na binibigay. Ayan. Dahil party po yan ng kanilang serbisyo na hindi po self-service ang aming paggagasolina namin ngayon. Ayan. So, kompleto po yan guys. Pakapalibot po yan. Okay. Dito. Alright. Tapos na tayong maggasolina guys. So, parang tama nga yung anak ko. Kung sa asawa ko po raw guys is 2 hours ang biyahe. Higing 4 hours po raw sa kanya. Dito. Ayan. So, ito guys is sinasadya namin to na magbiyahe no na para mas lalong masanay siya. Sa pinakapilid lang. Ayan. Dito sa. Right guys, baba muna kami no dahil daan kami sa convenience store. Bibili lang po ng pagkain dahil mag-alas 6 na po. Okay, so gusto ko magkape and then gusto ko kumain ng itlog. Yung boiled egg. Yan. Nabili mo na. Nabili mo. Ano bilhin mo? Water sa'yo. Sa akin, kape. Right guys, so tapos na po kami guys bumili. Yan, magkape-kape muna si Kindness. Tapos, nagbili ako ng boiled egg and then, chicken. Tapos, koroki. Diba? Food trip lang. Nasa likod tayo eh. May chance tayo na kumain. Okay. Alright guys, ayan po yung pagkain ni Kindness ngayon. Tapos yung ating kape guys, diba? Ito yung maganda oh, may table si Kindness sa likod. Habang, ayan po, medyo padilim na dahil hapon na po guys. Alright, kakain mo na si Kindness, no? 50, diba? 60 na ka. Sorry guys. Kung hindi mo nang tumakan, hindi mo sakot pa nagkusog. Alright guys, medyo madilim-dilim na po talaga no. So dahil medyo malayo po yung biyahe natin guys. So ito is road trip lang naman po. Ayan, so depende mamaya guys kung anong mga plano namin. Ayan po. Alright guys, so ngayon is nasa biyahe pa rin po kami no. Ayan po, so dumaan na naman po kami sa tunnel. Ayan, so kumustahin natin yung driver, okay lang? Di ba napagod? Okay lang daw. Medyo na-stress din siya sa mga daan kanina guys kasi pa curve kaya hindi ko rin na-vlog no dahil si Kindness din is nakabantay rin po sa mga daan. Ayan po. So ito pong banding namin guys, isa din po ito guys na napakahalaga no na kailangan din natin ng yung kumbaga parang sinasanay rin namin yung anak namin sa pagdadrive sa malayo at higit sa lahat na experience niya yung mga pag-curve. Marami siyang na-experience ngayon ng mga daan, lalo na yung masisikip na daan, mga curve, ayan po, sa mga bridge, ayan. So marami kaming tinuro din sa kanya. So ito yung pinakamahalaga guys, kahit alam natin na marunong ka nang mag-drive, pero syempre ito yung pinaka-importante na kailangan pa rin ng guidance po. Ayan po. So naabutan na kami ng dilim. O sa bagay kasi umalis kami ng bahay is 4:30. Ngayon po is 7:30. Ano na yan? 5:30, 6:30, 3 hours na. O diba? Parang totoo kayo sinasabi niya 4 hours. Pero okay lang po yan guys kasi hindi naman po kami nagmamadali. Ika nga po is road trip to. So hindi naman namin alam kung, hindi pa kami sure ngayon kung mamingwit kami. Ayan, so at least kahit paano dahil sa beach ang punta namin. Pero mas priority namin kasi ang pag-drive ng anak ko na mas masanay siya. So yung pag-fishing po is anytime naman po yan. Okay, so nagbitbit lang kami ng kagamitan if gusto lang namin, no? Yan po. Okay, so katulad po nito guys, na-experience na yung mga pag-curve na mga daan. Yan.
pababa, and then pag-curve. So, binahagi ko lang din po sa inyo guys, lalo na po sa mga kabayan ko sa Japan, na kung pwede rin po, yung mga anak natin na bagong drive pa, so, i-guide muna talaga natin, no? Yan po. Makita mo yung mga side. Alright guys, ngayon po is dumaan kami saglit sa convenience store kasi nga bumili siya ng pagkain. And then, ayan. Hi, anong feeling? Napagod mag-drive, di ba? Ayan. So, alam mo na yung feeling na yun ni mama mo na minsan ayaw ko mag-drive, no? Dahil nakakapagod. Lalo na sa parking area. Ayan. So, syempre guys, kasi pag mga baguhan talaga, no? Nakarelate ako guys kasi ganun din ako eh. Sa parking area din ako noon talaga. Stress ako sa parking. Kaya minsan kapag mamalengke ako, doon ako sa malayong malayo para madali ako makapag-park. Wala akong katabi. Yan. Wala akong katabi sa sasakyan kasi yun yung worried ko eh. Pero ngayon kasi, okay naman po. Baliktad na po nangyari kay Kindness ngayon. Ayoko na mag-park sa malayo. Gusto ko sa malapitan. Yan na po. Alright guys. So, nag-waiting na kami guys. Ang asawa ko, bumili siya ng kunting pain lang. Kasi hindi naman alam namin kung matutuloy yung pag-fishing namin. Pero actually kasi ika nga po is bakasyon po. Kung hindi kami mag-fishing ngayon, at least may nabili na kaming pain, pwede pa namin magamit bukas. Ayan po. Kasi pwede naman ilagay lang sa refrigerator po yun. Ayan. So bili lang kami ng pain ngayon. Baka sakaling anong trip natin, di ba? Kung magustuhan niyang mag-fishing. Ay, anong binili mo? Sarap yan ah. Wow. Ayan, nagutom ang driver kasi si Kindness feeling prinsesa ako sa likod, no? Yun yung, parang baliktad ang nangyari sa amin ngayon kasi dati siya yung princess. Siya yung princess, guys, kasi kumakain lang siya sa sasakyan, sa likod. Ngayon po, hindi na. Ayan, kasi siya yung driver eh. Wala siyang time kumain. Pero ngayon pa siya kakain. Ayan. Wow, ano yan? Udong. May ano siya? Sabaw? Ha? Sa baba. Okay. So, pagkainin mo natin yung driver, guys. Kaya, yung asawa ko ang nag-drive mo na ngayon papunta po sa fishing spot or saan kami ngayon na mag-practice din kasi siya ng ng pagpapark. Yan. So, yung konting tao lang. Yan po. Alright, guys. This time po, yung asawa ko muna ang nag-drive, no? Pinapahinga muna namin saglit ang driver. Yan po. And then, doon tayo ngayon sa Diamond Beach Resort dahil maraming parking area tayo na pwede tayong tumambay doon, mag-relax. Actually, pwede rin mag-fishing. And then, mag-practice po ng pagpapark yung aking unikahiya dahil marami pong parking area doon. Alright? Alright guys, so medyo malapit na tayo sa ating destination, no? Yan po. So, may sasakyan na nakapark. Ano to? May mga nag-overnight na guys. Ano yan? Oo nga, no? Meron na. Pero hindi naman gaano karami. Yan po. So, ito yung maganda mag-practice mag-parking. Yan. Asa ka? Dito lang, no? Alright guys, so habang nag-rest muna yung aking anak, no? So nandito kami ngayon. And then kumakain muna siya. Tapos nandito tayo sa tabing dagat. Ito yung mga na-vlog ko rin po noon, no? Kung saan naliligo si Kindness. Ayan po, may malaking bato dyan. Ayan. So may mga nag-overnight na rin po. Doon sila banda. Ayan po. Yung iba kasi, hindi naman sila naliligo. Yung iba parang banding lang, nagba-barbecue. Yan, overnight lang nila guys. Pero sigurado ako, bukas maraming tao dito para mag-ano din. Yan o, may sasakyan din po. So, ito yung madalas kasi na tambayan, no? Gusto natin mag-barbecue po, yung mga barkada, ayan. Gusto mag-ingay, so dito po walang problema. And then free pa yung dito ngayon parking area kasi walang bantay dahil po hindi pa lang po kasi talagang pwedeng maligo dito, no? Ayan. Alright guys, so ito yung binahagi ko po sa inyo ngayon. Nandito po kami at maya maya is kung saan
ewan ko lang kung dito siya mag-practice ng parking kasi kung napansin nyo po, wala kasing ilaw. Ayan, medyo madilim siya. So, hindi pa namin alam kung dito siya mag-practice ngayon. So, actually guys, nasa bahay nagpa-practice naman siya kapag nagda-driving siya. So, gusto din kasi namin na pagtuunan talaga ng pansin ngayong gabi ito, no? Ngayong araw na ito yung para sa anak ko. Ayan po. Okay. Right guys, ay, gapo kayo og tingog ang dagat guys. Oh, buyag jud. Ayan. So marami pang mga ano guys, oh, nakita niyo mga damo-damo, marami pa. Ayan. Pero kapag summer no, month of June, siguradong malinis na naman po ito guys dahil marami na naman pong makatambay dito sa dagat na ito. At so sa mga nakapag-subaybay palagi ng aking mga nakaraang mga premiere, no? Lalo na last year kasi yung summer. So naibahagi ko na rin po ito guys. Ang Phuoc Ken Diamond Beach Resort po. Ayan. So ito yung magandang isa sa mga spot dito na magandang liguan, mag-fishing. Actually, marami ka rin po makukuha dito guys ng mga isda. Ayan. Alright. So, yan po guys. Ito muna yung first destination namin ngayon. So, hindi ko alam kung lilipat kami mamaya. So, depende lang po. Dahil nga po, walang ilaw ngayon. So, walang, medyo madilim talaga siya, no? Ayan. Alright guys, so ito yung napili namin na lugar kung saan siya mag-practice ng pagpapark. Yan. So ilang pa lang kasi siya guys, nag-iensayo na mag-parking. So ito yung pinaka-importante talaga. Yan po. So dito kami banda kasi medyo maliwanag, may poste. Yan po. So maliwanag talaga siya, no? Yan. Okay. So titignan natin guys ang pag-park ng aking anak. So, ano lang to? Practice talaga siya, no? Yan po. Yan. So, siya na po ang pinaano ng ama niya kung saan siya magpa-park. Okay? Ito po ay ibinahagi ko po sa mga baguhan na driver, no? Ayan. So kung may chance po na yung may mga kasama tayo, lalo yung ama't ina natin na marunong mag-drive. So we're so lucky na talagang alalayan natin, no? Yan po, sa pagda-drive pa. Ayan. So ito ay para maging safety rin po talaga, no? At lalong sa ibang sasakyan, makaiwas po tayo sa mga konting aberya. Ayan po, lalo na kapag mag-park tayo. Ito yung pinaka-importante talaga, no? Pinaka-part na at pinaka-importante bilang driver kung paano tayo mag-park. Okay? Ayan, so hindi pa siya gaanong mabilis talaga na mag-park, guys. Yan. So, nandun po yung ama niya sa loob. Ini-instructionan siya kung paano mag-park. So, maganda naman kanyang sasakyan guys kasi may camera po. Yan, nakikita naman po. Yan, so ito guys, bakasyon ni Kindness to, no? Bakasyon namin to. Ito yung kumbaga hindi mo na kami bumiyahe ng asawa ko, hindi mo na kami kung saan pupunta. Yung mga importante po muna ang inuuna namin. Katulad po ng mga nakaraang premiere ko na naglinis ako ng bahay. Yun po talaga, no, pinaka part po talaga sa ating buhay. Ang unahin mo na yung mga importante. Kasi yung gala-gala, merong time sa gala, meron din pong time
para sa mga sa bahay. Ayan. So, sinadya ko po na unahin talaga ang mga importanteng bagay para kung sakaling babiyahe, wala ka nang iisipin pa. Ayan. So, kahit pa paano guys, kung napansin nyo po, nakapasok po siya, nakapag-park po siya. Hindi nga lang gaano mabilis talaga. So, syempre, baguhan po. Ayan. So, ini-estimate pa niya kung paano mag-park. Alright. Okay. Ayan po. Oh. Bawi ng konti sa manibela. Ayan. Alright. So, kayo na guys, habang mabiyahe kami, hindi ko lang siya na-vlog. Yung iba kasi nag-overtake na sa kanya. So, naintindihan naman nila yun. Kasi nga, baguhang driver yung anak ko. Hindi pwedeng mabilis ang takbo. Lalo na pag sa mga curve kasi medyo takot siya, no? Natural talaga yun sa mga baguhan. Alright! Ayan po. Okay. So, tama yung kanyang pagka-park. Although hindi mabilis, pero talagang pasok naman po sa lane. Okay? Yan. So, ito yung pinaka-importante guys, na marunong tayong mag-estimate ng pagpapark. Yan. Okay? Yan, hinahayaan siya ng ama niya kung ano yung discarding niya. Kasi pinaintindi namin sa kanya guys yung pagpapark, yung manibela, lahat-lahat po. Yan. Alright! Okay. So, unti-unti marunong na talaga siya, no? Hindi lang mabilis, pero at least kahit papano, marunong na talaga siya mag-park. Okay? Alright guys, so ngayon po ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat, no? So, yun po ang binahagi ko po sa inyo guys. Unti-unti naman po, medyo natuto na rin siya sa pagpapark. Ayan po, so need lang talaga ng guidance pa po, no? Ayan, so hindi pa namin talaga siya yung walang kasama na mag-drive. So, yung parang at least safety rin po talaga. So, yun po yung mga binahagi ko po sa inyo ngayon guys. Yung mga aktibidades na kindness ba mula sa pagbiyahe namin. Ayan. At hanggang dito sa parking area. So, nag-iisip pa kami kung tutuloy pa ba kami sa pag-fishing ngayon. Kasi, bukas may mga lakad rin po kasi kami. Ayan. Baka uwi ba kami or ayan. So, hindi pa po alam. So, baka nyo lang po yun guys. Ang mga susunod na ma-upload na videos ko po, no? Alright. So, ngayon po is medyo mahaba na rin po kasi yung vlog ko po ngayon. Ayan po, ito lang po mga binahagi ko muna. Ayan po, at ako muna yung magpaalam sa inyong lahat guys. At abangan nyo lang po ang aking mga susunod na upload na videos. Bye guys! At maraming salamat po sa inyong panonood.